Nakakalungkot isipin na ang iba nating mga kababayan OFWs ay mas piniling tapusin ang buhay kaysa makasama ang pamilya. Gaya na lamang nitong nag-viral ngayon na isang OFW sa Hong Kong ang napabalitang nagpakamatay bunsod sa tindi ng problema nito sa pera. Nakakakilabot ang ginawa ni kabayan sa kanyang sarili. Sa mga kapwa ko OFW, laban lang po tayo. Nakakalungkot ho mga kababayan dahil lang sa problemang pera. Siya si Mincho, 36 years old, isang domestic helper sa Hong Kong na viral ngayon sa Facebook. Sa unang tingin mo pa lang sa mga litrato ni kabayan, makikita mong wala itong problema. Pero sa likod ng magagandang ngiti nito ay may nakatago pala itong kalungkutan at nawawala na pala ito ng pag-asa sa buhay. Tinatamaan na pala ito ng matinding depresyon na kahit ang mga kaibigan nito ay hindi makapaniwala sa ginawa nitong ating kabayan. Ayon kasi sa balita na lumabas sa Hong Kong, may natagpuan umano ang isang security guard na walang malay na katawan sa labas ng building nitong nakaraang araw September 1, 2024 ng alas 3 ng hapon. Sinubukan pa umano itong isugod sa hospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival dahil sa epekto ng pagkahulog nito mula sa itaas ng apartment ng kanyang amo. Sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, napag-alamang sinadya daw tumalon nitong ating kabayan dahil sa isang suicide note na natagpuan sa pinangyarihan na nagpapahiwatig na problemado umano itong ating kabayan sa pera. Ito anya ang nakitang motibo ng mga kapulisan kung bakit nagpakatiwakal si kabayan. Nalabis na ikinalungkot ng gusto ng mga kaibigan ni Mincho ang balita dahil sa hindi umano ito nagsasabi ng problema sa kanila. Hindi umano nila alam na sa likod ng mga ngiti nito at masayahin ay pagod na pala ito sa kaloob-looban. Bukod dito, may nag-iisa pa umano itong anak na umaasa sa kanya at may mga magulang na naghihintay sa pag-uwi ni kabayan sa Pilipinas. Sa post ng isa sa mga kaibigan ni Mincho, nasabi nito, "Di namin akalain na magawa mo yun kahapon. Ginulat mo kami lahat. Napakasakit talaga be. Ang ngiti at masayahin mo, di pala namin alam na pagod ka na. Paalam be." Tayo po ay nagpapaalala lang sa lahat. Ang pagpapakamatay po ay hindi po tama. Isa po itong selfish act na iiwan mo yung mga mahal mo sa buhay nang dahil lang sa problema. Kaya kailangan po natin maging malakas. Kaya bilang isang OFW kabayan, napakahalaga na malaman ninyo kung ano ang mga nangyayari sa sektor ng mga OFWs para inyo pong maiwasan ang mga ganitong klaseng gawain dahil hindi po ang pagpapakamatay ang solusyon para matakasan ang problema sa pera o pamilya. Gaya na lamang nitong isa pa nating kababayan sa Hong Kong, ang gusto rin gayahin si Mincho. Gusto rin nitong magpakamatay dahil sa baon na ito sa utang matapos talikuran ng mga manggagamit na mga kaibigan. Narito pakinggan po natin mga kababayan dahil paniguradong mapupulutan po ninyo ito ng aral mula sa isa sa mga advocate ng Hong Kong na tumutulong at gumagabay sa mga OFWs. Ang hirap kayo maka-receive ng mga ganitong mensahe. Tingnan nyo naman ganyan, sabi niya, ako din po, ganyan na rin ang iniisip ko, ang tapusin nila ang buhay ko dahil sa iniwan ako ng mga tao matapos makautang ako sa bangko para sa kanila. Ako ngayon ang stress at depressed. Tapos meron pang ganitong kasama na may kasama pang tali, tapos nakalagay pa rito, heto ma'am, handa ako na. Alam nyo yun? Hindi ko ho talaga lubos maisip na may mga ganito pa talaga mga tayong mga kababayan na hindi po nila kayang i-handle yung mga ganitong klase ng maliit na problema. Ito lang gusto ko lang din pong sabihin sa mga kababayan ho natin. Okay? Yung mga tao, yung mga tao na mahilig pong gumamit ng pangalan ng mga kaibigan ninyo para lang gamitin yung pangalan nila sa mga bangko man yan o pag-uutang na yan, please naman, pinagkatiwalaan ho kayo nung taong nagpagamit ng pangalan nila, tapos ngayon ganito lang ang gagawin ninyo sa kanila. Iiwanan nyo sila sa ere na parang walang nangyari. Isipin nyo, tumalon yung isang kababayan natin dahil lang sa problemang pera. Eto naman, nag-message naman dahil iniwan siya sa ere ng mga taong gumamit ng mga pangalan niya sa bangko.
Grabe naman kayo. Kaya magsilbing aral po ito sa atin mga kababayan. Kung maaari, huwag na tayong pumasok sa isang sitwasyon na madidihado tayo, lalo na dito sa usaping pera. Kung di nyo alam, napakadami na pong nasirang buhay dahil sa pera. Hindi lang ito sa Hong Kong nangyari. Kahit sa ibang bansa sa Middle East, marami din mga OFWs doon ang mga may ganitong problema dahil sa pagtulong sa mga kaibigan. At huwag na huwag po natin kitilin ang ating mga buhay sapagkat ito ay hiram lang natin sa Diyos. Bagkus, mananampalataya po tayo ng taimtim na bigyan tayo ng lakas ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Hindi po pagpapakamatay ang sagot sa problema na ating kinakaharap ngayon. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan dahil may mga pamilya pong naghihintay sa inyong pagbabalik sa Pilipinas.